Ang susunod na estratehiya naman ay labanan sa pangungusap. Ito ay maaaring gamitin sa paglalahad partikular sa mga aralin at may kinalaman sa mga uri ng pangungusap. Malilinaw nito na matutulungan ang mga mag-aaral at maunawaan at magamit ng mga tamang anyo ng pangungusap sa mas masaya at interaktibong paraan. Unang hakbang, maghanda ng isang listahan ng mga pangungusap. Makikita natin dito, may mga inihanda akong pangungusap dito sa harapan. Maaari itong may kulang sa mga pangungusap, may mga mali at may mga tama. Halimbawa, maglalaro sana blank subalit dumating ang malakas na ulan. Ang pangungusap na ito ay may walang sagot. Ang mga mag-aaral ay babasahin at punan ang patlang kung ano ang tamang sagot para mabuo nila ang tamang pangungusap. Dito naman ay kumain ng gulay si Juan. Ang pangungusap na ito ay tama dahil kumain ng gulay si Juan. At ang mga bata ay i-identify nila kung ano ang simuno at ang panaguri. Sa ikatlo naman ay dito naman ay siya ay naglaba. Ang mga bata i-identify nila kung sino ang naglaba. Dito naman is hindi kami pumunta sa parke at malakas ang ulan. Ang pangungusap na ito ay mali dahil may isang nakasulat na salita at mali ang pangungusap na ito. At ang mga bata ay isulat nila kung ano ang tama para maging wasto ang pangungusap. Ito naman ay nag-aral blank mabuti. Ang mga bata ay ilagay ang kanilang sagot, sapat lang na ito, para mabuo ang tamang pangungusap. Aray, ang mga bata ay i-identify nila kung ano ang pwedeng gamitin sa salitang ito, kung sila ba ay gumamit ng tuldok, question mark, or exclamation point. At mahahati ang klase sa kanilang mga pangkat at ang bawat pangkat ay magbibigay ng opinyon kung tama o mali ang pangungusap. At magbigay ng mga suhestyon kung paano ito ayusin upang maging wasto. At magkaroon ng labanan kung saan ang mga pangkat ay maghaharap at ipapaliwanag ang kanilang mga sagot sa iba't ibang pangungusap na ipinakita ng guro.